Destin ngayon, grateful ako na nakasama siya sa isang team at Galing makasama talaga si Ana Galang. Di ba yung fire nito? Talaga makikita mo nalalaman talaga. Sa wakas, Goddess, Galang at Valdez nagsama na. Grabe ang lakas pala. Gagamiting first 6 laban sa Chinese Taipei. Valdez at Galang, grabe. Talagang gusto talagang magkatrabaho sa isa't isa kahit noon pa. Alaysa at Galang halos maiyak nang talagang interviewin dahil nagsama silang dalawa. Nakaka-proud. Ibibigay din natin ang game result kahapon ng laban ng Alas Pilipinas kontra dito sa Korea. At syempre, ibibigay din natin ang latest team standing. Ano-anong team na kaya nangunguna? May chance pa ba kaya ang Alas Pilipinas makapasok sa semifinals? Atin yan iisa-isahin. At syempre, ibibigay natin ang game schedule na magaganap nga sa paparating na June 11, 2026 sa AVC Cup 2026. Ano-anong team maghaharap-harap? At iba pang mga pasabog update ating pag-uusapan natin yan. Kaya before that guys, please nakikiusap ako. Huwag nyo naman kalimutan mag-like, comment, and subscribe, and pa-hit the notification bell for more PBL, UAAP volleyball updates dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa support. Kahit ABC ay mga latest update ay ating ibibigay. Thank you again. At guys, avail na kayo ng Alas Pilipinas t-shirt natin. Napakamura na, lalo pa kapag ginamit nyo ang aking link dyan sa baba. At kahit ibang items ay posibleng gamitin nyo para may discount kayo. Thank you. Well, syempre ibigay naman natin ang game result at review ng game sa pagitan ng laban ng Alas Pilipinas versus South Korea. Nanalo nga ang Korea sa loob ng 3 straight sets sa mga scores na 25-16, 25-18 at 25-22. Well, kung ating titignan, dikit ang score sa third set. Ngunit kinulang lang at ngayon ibibigay natin ang review o ipapaliwanag natin ang naging laban. Bakit kaya? Well, masasabi nga natin napakalaking sayang, especially yung third set dahil dikit ang score. Lumamang ang Alas Pilipinas ng 3 dahil sa mga service ace ni Alaysa at talaga namang laban na laban sa third set. Ngunit sadyang talagang malakas at nagka-error. Ganun pa man kung ating titignan o pagbabasihan o ikukumpara ang first set, second set, talagang lamang na lamang ang Korea. Palaging lumalamang. At hirap talagang habulin ng Alas Pilipinas ang score. Bali, ang mga opener nga of first 6 nga ginamit dito sa first set ay sina Tots Carlos, Solomon Molina, Gagati, Itang, syempre Erowa at Atienza. Ngunit hindi umepekto. Maganda sana ang simula, ngunit talagang malakas ang Korea. Samantalang sa second set, pinalitan nga si Tots Carlos ni Valdez. Medyo maganda ang inilaro ni Valdez kaya tuloy-tuloy siya sa third set. Sa third set nga talagang pinalitan din itong ngang si Molina ni Galang. Kaya nagkaroon ng Goddess. At dahil dito maganda ang inilaro ng team, masasabi nga natin na nahirapan at lumamang nga ang Alas Pilipinas dito nga sa Korea dahil umepekto ang opensa-depensa ng Alas Pilipinas. Ginalingan din ng mga middle blocker ni Thea Gagati at Itang na top scorer laban nga sa Korea. Okay din naman performance si Solomon, ngunit palagi siyang nabablock. Si Molina ay okay rin naman, si Galang at syempre si Tots Carlos. Si Valdez ay naka 7 points din. Ganun pa man bawi na lamang laban sa Chinese Taipei. Samantalang trending din ang pagsama ng Goddess at maganda nga yung chemistry nila na magsama, lalong-lalo pa noon kung peak pa nila. Grabe yung Galang at Valdez tandem o Goddess. Na-interview pa nga ang dalawa ng One Sports kung saan talaga namang halos maiyak-iyak si Valdez at Galang nang magkasama ito dahil nga pangarap pa noon pa nila pala na magkasama sa isang team at talagang natupad ito, national team pa daw. Grabe yung respeto nila sa isa't isa bilang mga veteranong volleyball player at talagang tumatak sa taong bayan. Grabe din talaga itong dalawa dahil maraming fans dahil napaka-humble kahit ano man narating nila. Kaya syempre talagang dapat silang iduluhin at mahalin ng taong bayan. Kaya good luck sa laban nyo, Goddess. Sa susunod na laban tiyak baka kayo ang gawing first 6 laban sa Chinese Taipei dahil sa performance na magandang pinakita nyo laban sa Korea. At ayan, natupad na ang pangarap ng ilang fans. Samantalang, mabalik tayo sa latest update sa ABC 2026. Ibigay naman natin ngayon ang latest team standing. Ano ang team na kaya ang nangunguna at possible na makapasok sa semifinals? Sa Pool A nga ay nangunguna ang South Korea 3-0, Chinese Taipei 3-0,
Philippines 2-2, Australia 2-1, Uzbekistan 0-3 at Kyrgyzstan 0-3. Sa Pool B naman, Kazakhstan 3-0, Vietnam 3-0, Indonesia 2-2, Iran 1-2, Hong Kong, China 1-3 at Lebanon 0-3. Kung ating titignan, oo, may chance pa ang Alas Pilipinas or Philippines makapasok ng semifinals kung tatalunin nila in 3 or 4 set ang Chinese Taipei. Samantalang dapat matalo din ng South Korea ang Chinese Taipei para sa point system. Samantalang ang Australia, Uzbekistan at Kyrgyzstan ay wala ng pag-asa. Kaya syempre, kailangang galingan ng Alas Pilipinas sa do or die game na laban nga dito nga sa Chinese Taipei at mamaya ibibigay natin ng schedule. Samantalang Indonesia, oo, may chance pa dahil hindi pa tapos ang laban. Kaya naman ang Kazakhstan, Vietnam, kitang-kita natin na talagang baka sureball na sila ang papasok ng semis dahil napakalalakas talaga nila na still undefeated. Samantalang Iran, Hong Kong, China at Lebanon ay talagang bawi na lamang next na laban. Syempre, may qualification round pa naman at naibigay na rin natin ang latest team standing. Ngayon ay pag-uusapan at ibibigay naman natin ang game schedule na magaganap nga sa June 11, 2026 kung saan mas magandang bakbakan ang ating matutunghayan. Prelim pa ito dahil nga kung ating mapapansin walang laro ngayong June 10, 2026 dahil magpapahinga ang lahat ng players. I-resume ang prelim sa June 12, 2026 kaya dito na talagang magiging maganda ang labanan. At nga narito naman ang game schedule sa June 11, 2026. Una maghaharap nga ay ang Vietnam versus Iran 9 AM, Lebanon versus Kazakhstan 12 PM, Philippines versus Chinese Taipei 3 PM, South Korea versus Australia 6 PM, at syempre itong Kyrgyzstan versus Uzbekistan 9 PM. Malay natin guys, matalo ng Australia ang South Korea at matalo ng Philippines ang Chinese Taipei. Yan, good luck na lamang. Sa June 11 yan guys, magaganap. At syempre, sa Quezon City, Ilocos Sur ang venue. Mapapanood sa One Sports Plus, sa Pilipinas Live at may live po sa YouTube at Facebook. At ayun na guys, nakita na nga natin ang talaga magiging laban. Ito nga ay do or die game ng Alas Pilipinas kaya supportahan natin ang Alas. Dahil kapag nanalo nga ang Alas sa Chinese Taipei, napakalaki ng chance makapasok nila sa semifinals. Pero dapat umabot ng 3rd hanggang 4th set lang. Kaya ang dapat natin gawin ay suportahan, ipagdasal ang Alas Pilipinas para maipanalo ang remaining game at tiyak sampal sa bashers kung sakali man kayo talaga ay manalo. Ganun pa man, ibigay nyo lang ang best nyo ay masaya na ang totoong nyong fans sa inyo. Kahit nawala yung talagang dating mga players ng Alas ay nandiyan kayo para sumuporta para sa Pilipinas. Kaya guys, anong say nyo? Excited na ba kayo sa paparating na laban sa June 11? Pa-comment pa, subscribe for more valuable updates.